Naku po mga kapatid, naninilikado ngayon ang mga Pinoy dito sa China mga kapatid, no? Dahil meron daw umano'y banta laban sa mga Pilipino sa China. Yan ang isiniwalat ng PAOK. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong balitang pag-uusapan ngayon mga kapatid mula rito sa PTV Philippines. Meron daw umano'y banta mga kapatid, no, sa mga Pilipino na nandiyan dyan sa China. Yan ay isiniwalat ng PAOK mga tol. Kaugnay yan doon sa sinalakay na steel plant dito sa Misamis Oriental. Kasi doon mga tol sa Misamis Oriental meron doong steel plant. Nung sinalakay yon, meron tayong nahuli. May nahuli ang ating mga otoridad na 6 na pong mga Chinese nationals. No? So parang nagbabala rin ang China. Nahuhulihin din yung mga Pilipino doon sa China. Naku po. So bago natin to pag-usapan, bago natin to talakayin mga kapatid, baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin tong balita mula rito sa PTV Philippines. Nasa 100 Pilipino sa China ang naharap ngayon sa immigration actions dahil sa umano'y illegal na pananatili at pagtatrabaho roon. Bago nito, so kung meron na mga sapat na dahilan tulad ng illegal na pananatili o pagtatrabaho doon, well, may karapatan ng China na arestuhin sila mga tol, kasi ganun din tayo rito sa ating bansa. Kapag walang legal documents yung isang international o foreign national na nagtatrabaho o nananatili rito sa bansa, may karapatan din naman tayong questionin at arestuhin yun, no? So, ganun din naman dun sa China, mga tol. Pero, alamin pa natin ng buong detalye at ano-ano tong mga banta ng China sa mga Pilipino sa China. umano'y illegal na pananatili at pagtatrabaho roon. Bago nito, nakatanggap umano ang PAOK ng banta laban sa mga Pilipino sa China matapos ang pagsalakay sa isang steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental kung saan higit 6 Chinese nationals ang hinuli. Narito ang ulat. Higit 6 na pong Chinese nationals ang nahuli o ang hinuli doon sa may steel plant dito sa Misamis Oriental. Ayon kasi sa mga ulat mga tol, itong steel plant na to ay gumagawa daw ng mga substandard na bakal. No, so may mga Chinese nationals doon na hinuli mga kapatid. At yun ata ang naging dahilan o nag-trigger sa China para pagbantaan din yung mga Pilipino naman na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Kumbaga parang gumaganti sila o bumabawi. Sa pagdinig ngayong Huwebes ng Senate Committee on Economic Affairs, isa sa natalakay ang sinalakay na steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental na gumagawa umano ng mga substandard na bakal at may radioactive materials. May radioactive materials pa. Kasama sa hinuli sa raid ang 69 na Chinese nationals na nagtatrabaho sa planta. Isiniwalat ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senado na may naging banta umano noon na aarestuhin din ang mga Pinoy sa China. Naaarestuhin din ang mga Pinoy sa China. Yan ay isiniwalat mismo ng PAOK mga tol. Ayon dito sa balitang pinapanood natin, matapos arestuhin itong 69 o 69 na mga Chinese national dito sa may steel plant sa Misamis Oriental dahil nga daw dito'y ginagawa yung mga substandard na bakal at meron pang nakitang mga radioactive materials mga tol, which is alam natin delikado yun sa kalusugan ng tao. Nagbanta umano ang China na aarestuhin din nila yung mga Pilipino doon sa China. Ano yung gante? Matapos na iprotesta ng Chinese Embassy ang pagsalakay sa naturang steel plant ng Philsangia Corporation. Isa lang pong pinagtataka ko kasi on the second day of the operation, right there and then, ay may kopya na ang embahada ng China. Kumpleto sila ng dokumento. Parang mas nauna pa silang nakakuha ng dokumento kaysa sa amin. Oh. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because
after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Wow. Wow. Wow, pag hindi nyo pinakawalan yung mga Chinese worker na yan, huhulihin din namin ang mga Pilipino sa China. Parang ganun mga tol. So threat nga yun, no? Pero tulad nung naunang sinabi, nung nagbabalita, kung ang hinuhuli naman nila doon mga tol is yung mga illegal na nagtatrabaho at illegal na nananatili doon, may karapatan naman din sila mga kapatid. Kasi nga bansa nila yon at illegal eh. Pag sinabing illegal, hindi mo pwedeng gawing legal ang illegal. Maliban na lang kung talagang dadaan ka sa tamang proseso. So doon may karapatan sila. Pero kung pag-iinitan nila lahat ng Pilipino, maging yung mga OFW doon o yung mga legal na nagtatrabaho doon mga tol, ano yun? Ibang usapan yun. Not something to be appreciated at all. Yung ganyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations dito sa ating bansa. Pero hindi yata ito unang pagkakataon na nangyari yan, yung mga pagbabanta. Madalas naman eh. Kumbaga parang nasanay na nga lang tayo sa mga pagbabanta nila eh, no? Dito sa loob ng ating bansa mula sa embahadang iyon. And I know that also from personal experience. Sa isang press briefing nito lamang Lunes, kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry ang pagsasagawa ng special operations laban sa 100 Pilipino na iligal umanong naninirahan at nagtatrabaho sa China. Okay. Just to be clear mga kapatid kung ang pinag-uusapan natin dito is yung mga illegal na mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa China, well, matatawag din natin yan na legitimate operations. Katulad nung sinabi ni Senator Risa Ontiveros na nagbabantaan China laban dito sa legitimate operations natin. Kasi syempre tayo, hindi lang naman Chinese di ba? Maging ibang mga lahi na nakitaan nating walang kumpletong dokumento, walang papeles, naninirahan, nagtatrabaho dito sa ating bansa is may karapatan tayo mga kapatid na hulihin yun. Kung ipapabalik o ide-deport doon pabalik sa kanilang mga bansa, well, karapatan din naman ng China yon. Sabi nga rito, actions have been taken in accordance with the law against over 100 Philippine nationals for illegally working or living in China. Mga illegal daw na naninirahan o nagtatrabaho doon sa China. Bagamat sabihin natin yan ay legitimate operations nila o legal na karapatan nila mga tol, pero hindi pa rin maaalis sa isip natin na ito ay isang gante o bilang gante, retaliation, dahil nga doon sa pagkakahuli doon sa 69 na mga Chinese nationals doon sa Misamis Oriental. Kasi nagbanta rin sila Nagbanta itong Chinese embassy na gagawin din nila yung ginawa natin, ginawa ng Pilipinas doon sa kanilang mga kalahi. So gagawin din nila yun. No? Siguro matagal na nilang alam na itong mga Pilipinong to ay illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa China pero hindi lang nila pinapansin. Pero ngayon, since na kumilos ang ating gobyerno laban sa mga illegal na Chinese national na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, di kumilos din sila bilang tugon. But again mga kapatid, karapatan nila yan. Ulitin natin. Hindi direktang sinagot ng Chinese Foreign Ministry kung may kaugnayan ito sa pag-aresto sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Pero ang operasyon ay bahagi umano ng mahigpit na regulasyon laban sa mga dayuhang iligal na pumapasok, naninirahan at nagtatrabaho sa China. Tawag dun nung TNT, no? Tago ng tago. Walang working visa. Kumbaga overstaying na, illegal na yung pananatili niya doon at pagtatrabaho, gano'n. Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga ipinatupad na hakbang laban sa mga Pilipino. Tinawag ito ng kalihim na isang uri ng panggigipit at paninira at kanyang inilarawan bilang parte ng panghihimasok ng China sa mga ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Ipinagtanggol din ni Teodoro ang mga Pilipino sa China na wala anyang kakayahang lumabag sa mga batas doon kumpara sa mga kinasasangkutan ng Chinese nationals dito sa Pilipinas. Binweltahan pa ng kalihim ang gobyerno ng China
na aktibo anyang pinagtatakpan ang mga illegal na aktibidad dito sa bansa. Well, totoo rin naman yan mga kapatid, no? Totoo din naman yan. Pero doon nga sa usaping legal at illegal, well, wala tayong masyadong maiko-comment na laban dito sa China. Ako bilang isang reaction, nagko-comment, di ba? Bilang isang komentarista at nagre-reaction, nagko-comment dito sa mga ganitong klaseng balita, wala ako masyadong maano sa China. Pagpalagay na nga natin, sige, gumaganti sila mga tol. No, gumaganti sila. Pero karapatan pa rin nila yun eh. Hindi pa rin natin maipagtatanggol kung yung mga talagang nahuli nilang mga Pilipino is illegal na nagtatrabaho doon. Kasi illegal nga eh. Diba? Illegal nga eh. Paano natin magpagmamatubid yung illegal? Pag sinabing illegal, tayo man eh. Ayaw natin ng mga illegal Chinese dito eh. Diba? Di ganun din sila. Ayaw nila ng mga illegal foreign nationals doon sa kanilang bansa. Diba? At itinuturing niya bilang pakikipagsabwatan. Patrick. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? No? Pwede ba nating kondinahin talaga ang China doon sa ginawa nilang pag-aresto sa 100 Pilipino na illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa kanilang bansa? O yun ay wala tayong magagawa, illegal nga eh, di ba? No, comment na lamang kayo sa ibaba para makuha ko rin ang inyong mga reaction at komentaryo. Hanggang sa muli, peace out.